Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng mangingisda. Ay nako, pangalawang araw na po itong wala tayong huli kahit dilis man lang. Para na tayong pinagdadamutan ng karagatan Oo nga Buong buhay ng aking pangingisda ngayon lang nangyari ito. Kasalanan to nung lintik na factory na yun Perwisyo talaga sa mga taga rito, lalo na sa karagatan. Bakit kasi binigyan ng permit ng lokal na pamahalaan yan Malamang, ginamit nila ang kapangyarihan ng pera. Sino ba naman ang hindi masisilaw? Sana naman inuna nila yung kapakanan ng mga taga rito, hindi yung kapakanan ng sarili nilang bulsa. Maliwala ka, iho. May balik din sa kanila ang ginagawa nilang pagsira sa karagatan. Kapag dumating ang araw na yon, ako na ang unang magdiriwang. Magpapainom pa ako. Mabuti pa Tama na yung paghihimutok mo dyan. Itulog mo na lang yung pagod at puyat. Nang makadaong nga sa pampang ay kinuha na ni Lino ang ilan nilang gamit sa pangingisda. Napasulya pa sila sa factory na nag-umpisa na naman bumuga ng itim na usok. Naiiling na lang na sumunod na siya sa kanyang tiyuhin na nauna ng humakbang pauwi. Isang hapon, humahangos na umuwi ng bahay si Lino. Chong! Nasaan kayo? Dito ako sa likod ng bahay. Bakit ba? Agad na nagtungo sa may likod ng bahay si Lino. Naabutan niya ang tiyuhin na naglilinis ng maliit na isda na balak gawing daing. Hindi agad nakapagsalita ang binata dahil hinahabol pa ang hininga. Bakit ba para kang hinahabol ang 10 kabayo dyan? Chong, galing ako sa may aplaya ngayon lang. Nakita ko kasing nagkukumpulan ng mga tao doon. Alam niyo ba, ang daming patay na isda. Napadpad ho sa pampang. Mahabaging langit. Totoo ba yan? Napatayo pa si Mang Ding mula sa pagkakaupo sa upuang bilog na plastik. Si Lino naman ay napatango na lamang rito. Agad na humakbang paalis si Mang Ding. Basta na lang iniwan ang ginagawa nito. Napasunod naman ang binata sa tiyuhin. Malayo pa lang ay napatakip na si Mang Ding ng ilong. Nangangalisaw kasi ang masangsang na amoy mula sa mga patay na isda. Nagkukumpulan din ang mga tao at kanya-kanya silang opinyon sa nangyari. Hindi na rin nagtagal ang magtiyuhin sa lugar. Agad na rin silang umuwi matapos makita ni Mang Ding ang mga isda. Wala nang mahuli ang mga mangingisda. Ganyan pa yung nangyari. Sobrang nakakalungkot ang nangyaring ito. Naniningil na yata ang Diyosa ng karagatan ni si Magwayan dahil sa pagkasira ng kanyang tahanan. Kasalanan to ng factory. Sila ang may gawa ng lahat ng ito. Habang sila patuloy sa pagyaman, tayo namang maliliit lalong naghihirap. May punto ka, iho. Pero ano ba ang magagawa natin kung mismong barangay at munisipyo hindi tayo pinakikinggan? Yayakapin na lang ba natin ang mapait nating kapalaran? Paano naman po yung mga kababaryo natin na pangingisda lang ang alam? Ang mabuti pa maghanap ka na rin ng ibang mapapasukan. Tingin ko matatagalan pa bago tayo makapangisda ulit. Siguro, ganun na nga po ang gagawin ko. Kinausap ko po yung kaibigan ko kung maaari niya akong tulungang makapasok sa pinagtatrabahuan niyang talyer sa bayan. Hihintayin ko na lang po yung pasabi niya. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa poder ko ngayon. Pati ipon kasi natin nailalabas ko na. Chong naman, yung kupkupin niyo po ako simula nang sabay na mamatay ang mga magulang ko. Sobrang utang na loob ko na po yun sa inyo. Hayaan niyo pong masuklian ko yung pag-aalaga niyo sa akin. Natuwa naman si Mang Ding sa mga tinura ng pamangkin. 8 taong gulang pa lamang ito nang sabay na mamatay ang mga magulang sa laot nang maabutan ng malakas na bagyo. Simula noon ay siya na ang kumupkup rito. Ang ama nito ay pinsang buo niya.
Maya-maya ay nakarinig sila ng mga nagkakagulong mga tao sa labas. Sumilip si Lino sa may bintana. Ano po kaya yun? Teka lang po, Chong, ha. Aalamin ko lang yung pinagkakaguluhan ng mga tao. Tumango naman si Mang Ding. 5 minuto lang na nawala ang pamangkin, pagbalik ay hindi na maipinta ang mukha nito. Bakit sambakol ang mukha mo dyan? Nalaman mo ba yung pinagkakaguluhan ng mga tao sa labas? Opo, may namimigay ng ayuda sa labas. Sino kaya? Nakilala mo ba? Ang mag-inang Irma at Lynn po. Kaya naman pala sambakol ang mukha mo eh. Si Lynn pala. Huwag na tayong makigulo pa dun. Ipaubaya na lang natin sa iba yung mga ayudang pinamimigay nila. Nakakakain pa naman tayo eh. Wala po talaga akong balak na makipila dun. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin kay Lynn dahil sa ginawa niyang pagtalikod sa iyo noon? Hindi na po maalis sa akin yun, Chong. Hanggang huling tibok ng puso ko. Kung ako sa iyo patawarin mo na siya at kalimutan mo na yung galit dyan sa dibdib mo. Yun lang ang paraan para gumaan yung dibdib mo. Matagal nang nauso ang move on para makahanap ka na rin ng bagong pag-ibig. Chong, hindi po ganun kadali yun. Ang babaw kasi ng dahilan niya eh. Tapos malalaman ko sumama na siya sa anak ng may-ari ng factory na yan. Dahil lang sa bumureng singsing ang nakaya kong bilhin sa kanya nagawa na niya akong ipagpalit. Hindi pa man pinapakita na niya yung pagka-materialistic niya. Ang sa akin lang naman, ayaw kong habang buhay mong itago ang pagkabigo mo dyan sa puso mo. Nako, wag na lang nga po natin pag-usapan yan. Teka, akala ko po aalis kayo ngayon. Nako, mabutit ipinaalala mo iho. Sige, makagayak na nga baka naroon na yung iba. Dali-dali nang nagbihis si Mang Ding. Si Lino naman ay lumapit sa may bintana at tinanaw ang pamimigay ng mag-ina ng mga ayuda sa mga tao. Ano kayang pakulo nila? Akala ba nila madadaan nila sa pabigay-bigay yung mga tao? O baka iniisip nilang kaya nilang pagtakpan yung mga kasalanan ng may-ari ng factory na yon sa mga bigay nila. Naiiling na lang na umalis sa may tapat ng bintana si Lino. Eksakto namang lumabas na sa silid ang kanyang tiyuhin. Paano iho? Maiwan na kita ha. Ikaw nang bahala sa bahay. Opo, Chong. Di naman po ako alis Habang naglalakad nga palingon-lingon pa si Mang Ding. Lihim lang kasi ang pagpupulong na yon kasama ng iba pang kapwa mangingisda. Pagdating nga sa lugar ay naroon na ang iba pang mga kapwa mangingisda. Agad siyang bumati sa mga ito. Pasensya na kung ngayon lang ako ha. Kararating lang din po naming lahat. Nandito na po bang lahat? Ang iba po nagpasabi na hindi makakarating. Pwede namang umpisahan ng pulong kahit wala pa sila. Kung ganun umpisahan na ho natin. Noong una ay kanya-kanya silang daing at reklamo sa factory na ipinatayo sa kanilang lugar. Kung paano nito naapektuhan ang pamumuhay ng mga taga roon. Lalo na silang mga mangingisda. Kapag nagpatuloy ang ganito, magugutom ang ating pamilya. Sa karagatan na tayo kumukuha ng ipinagkakain natin sa pamilya natin. Dahil din sa dagat kaya tayo nakapagpatapos ng ilan nating mga anak. Ito pa bang igaganti natin sa karagatan? Ang mga taong yun na nagpatayo ng factory na yan ay sariling kapakanan lang ang iniisip. Hindi tayong mga mahihirap. Lalong hindi ang karagatan na ating pinagkukunan ng hanap buhay. Marami ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Mang Gabo. May mga nagbigay ng opinyon, ngunit hindi ganoon kasulido ang mga plano. Bakit hindi tayo magwelga sa harap ng factory para maiparating mismo ang mga hinaing natin mga mahihirap? Wala kasing mangyayari kung sinasarili lang natin ito. Wala din naman pakialam sa atin si Kapitan. Tingin ko nga wala naman talaga siyang ginagawang hakbang. Sang-ayon ako kay Mang Ernie.
Lahat ng naroon ay sumang-ayon sa gagawing pagwewelga sa harap ng factory. Pinagplanuhan nilang maigi ang gagawin at ang iba ay gumawa pa ng placard. Gabi, bago ang araw ng pagwewelga ay kinausap ni Lino ang tiyuhin. Sasama po ako sa welga niyo bukas, Chong. Sigurado ka ba? Opo. Mangingisda rin naman ako eh. Kaya tama lang na kasama niyo ako sa laban niyo. Baka lang kako kasi mas malaga sa iyo ang pumasok dun sa bago mong trabaho. Nagpaalam naman po ako sa amo ko. Pinayagan naman po ako. Mahalaga po yung lakad niyo bukas eh. Gusto ko, kasama niyo ako sa ipinaglalaban niyo. Mabuti na pinayaga ka ng amo mo kahit bago ka pa lang sa trabaho. Sinabi ko po kasi yung problema natin sa factory. Kahit ang amo ko galit din pala sa pagpapatayo ng factory na yan eh. Binanggit pa nga niya na illegal daw yung pagpapatayo ng factory na yan at hindi daw dapat malapit sa dagat. Sadyang maimpluwensya lang daw yung may-ari niyan. Mukhang nagugustuhan ko ng amo mo, iho. Akala namin kapwa mangingisda lang ang nakakaunawa sa ating mga daing. Meron pa palang ibang tao. Hindi naman po bulag yung iba sa katiwalian ng may-ari ng factory na yan eh. Kung hindi tayo kikilos, baka pagkalipas lang ng isang taon puro kemikal na yung dagat natin. Baka ultimo paliligo ay hindi na natin magawa sa dagat. Sila ang salot na sumisira sa yaman dagat natin. Dapat pala ikaw yung leader namin Para bang meron kang pinag-uuhugutan ng galit mo Nakakagalit naman po kasi talaga, Chong. Oy, siya. Mabuti pang magpahinga na tayo. Maaga pa ang lakad natin bukas. Sige po, Chong. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. Magsasarado lang po ako. Kinabukasan nga, maagang naghanda ang magtiyuhin para sa araw na yon. Nakita-kita na lang ang lahat ng saasama sa welga sa malapit sa factory at saka sama-sama silang naglakad papunta dun sa gate habang sumisigaw. Nasa mahigit 50 katao rin silang nagwelga. Halos pare-pareho rin ang isinisigaw nila na ipasara ang factory. Nakuha naman agad nila ang atensyon ng may-ari ng factory na mga sandaling yon. Lumabas ang mag-ama ng mga kunot ang mga noo. Anong kaguluhan to? Bakit kayo nanggugulo sa harap ng factory ko? Nandito kami para maglabas ng saloobin namin. Saloobin? Anong pakialam ko sa problema ninyo? Kami ang mga mangingisda na labis na naapektuhan sa ipinatayo niyong factory. Hindi ba nakarating sa inyo ang perwisyong dulot ng factory ninyo? Sa dagat na pupunta ang dumi ng factory ninyo. Maraming namamatay na mga isda. Binalingan naman ni Mr. Alvarez ang anak na tahimik lang sa kanyang tabi. Iyan, ayusin mo ang problemang ito ha. Parating ang mga investor natin. Ayokong may madatnan silang ganitong eksena rito sa mismong factory. Tinapunan muna sila ng matalim na tingin bago tumalikod si Mr. Alvarez. Hinarap naman ni Ian ang mga mangingisda. Ano po ba yung problema natin ha? Ang factory ninyo ay naglalabas ng masamang kemikal papunta sa dagat. Marami nang namamatay na mga isda. Kaming mga maging isda ang labis na naapektuhan. Kemikal? Pasensya na po kayo pero baka nagkakamali lang po kayo. Malinis ang factory namin. Sa katunayan maraming taga dito sa inyo ang nabigyan ng mga trabaho. Baka naman po galing sa iba yung dumi na dumediretso sa dagat. Bakit? May pruweba po ba kayo? Hindi na kailangan ng pruweba. Simula nang ipatayo ang factory ninyo. Doon nagsimula ang problema namin dito. Sobrang pagtitiis na ang ginagawa namin. Dati ang maitim na usok mula sa inyong paggawaan ng tiniis namin. Nagkakasakit na mga bata at matatanda sa aming lugar. Ngayon naman balak niyong dumihan ng dagat na siyang pinagkukunan namin ng hanap buhay. Ay nako! Magsiuwi na po kayo. Wala pong buti ang may dudulot ng pagwewelga nyo. Lalo po tayong hindi magkakaintindihan. Sige po, gagawa ko ng schedule para sa meeting at saka ko kayo ipapatawag. Maliwanag po ba? Nagkatinginan pa muna ang mga mangingisda
at saka pare-parehong tumingin kay Mang Ding na dito na nila ipinauubaya ang desisyon. Ay nako, sige, maasahan ba namin yung salita ninyo? Abay, oo naman. Itinaas pa ni Ian ang kanang kamay na tila nanunumpa. Sige, aasahan namin ang pagharap natin para marinig nyo rin ang aming panig. Umalis na may pag-asa at buo ang paniniwala na maririnig din ang kanilang mga hinaing. May ilan pa ngang masaya na naglakad pa uwi. Maliban kay Lino, iba kasi ang kutob niya. Oh, bakit kanina ka patahimik dyan? Naniniwala ba kayo sa Ian na yon? Wala kasi akong tiwala sa mga pinagsasabi niya eh. Parang may itinatagong ugali. Ganon din naman ang nararamdaman ko kanina. Sa tanda ko ba naman to mapaglalalangan pa. Maaring napaniwala niyang iba nating kasamahan. Ngunit hindi ako. Bakit po pumayag kayo sa gusto niya? Para malaman kung ano ba talaga ang pinaplano nila. Para mas makilala pa natin ang tunay niyang pagkatao. Chong, siya nga pala. Alam niyo ba na yun ang napangasawa ni Lynn? Siya ang lalaking ipinagpalit niya sa akin. Para tuloy, nanlilitaw kanina nang humarap siya sa atin. Parang yelong natunaw yung tapang ko na baon eh. Noon ko napatunayan na wala akong kwenta, kaya ako nagawang ipagpalit ni Lynn sa kanya. Oh, huwag kang makaramdam ng ganyan, iho. Nasa babaeng yun ang problema, wala sa'yo. Sundin mo na lang ang payo ko na alisin na ang galit sa puso mo. Doon lang muling mabubuksan ang puso mo para sa panibagong pag-ibig. Hindi naman nakaimik si Lino. Para kasi sa kanya, si Lynn lang ang babaeng nais niyang pag-alaya ng lahat. Lumipas ang ilang linggo na hindi pa rin sila ipinapatawag ni Ian. Mukha yatang nakalimot na si Ian sa usapan niyo ah. Baka sinabi lang niya yun para umalis na tayo kaagad doon dahil sabi ng tatay nga niya may parating na mga investor. Tama ka. Inaasahan ko nga ito. Ang inaalala ko ang mga kababaryo natin. Aasa pa naman silang maaayos na yung problema. Nakita niyo na po ba yung playa ngayon? Ang dating kulay asul na dagat, ngayon parang tubig na sa kanal dahil sa sobrang dumi. Dahil dun sa mga humalong mga langis. Parami na rin ang parami yung mga patay na isda. Imposibleng hindi ito nakakarating sa lokal na pamahalaan. Ay, kailangan siguro sa mataas na opisyal ng gobyerno tayo lumapit para mapansin ang ating problema. Magandang ideya po yan, Chong. Kailangan magawa na natin yan bago pa makatunog ang mga Alvarez. Ay sige. Magpapatawag muli ako ng pagpupulong para mapag-usapan ang bagay na yan. Sige po, Chong. Sasama po ako sa pulong ninyo. Muli kang nagpatawag ng pagpupulong si Mang Ding sa mga kasama. Hindi katulad ng nauna na hindi sila kumpleto. Sa pagkakataong yun ay naroon ang lahat at nadagdagan pa ang kanilang miyembro. Hindi na ako umaasa na makikipag-usap pa sa atin si Ian. Nilinlang lang niya tayo. Pinaniwala na bukas sila sa makikipag-usap sa atin. Pero wala silang balak na makipag-usap pa. Ano ang gagawin natin ngayon? Kanino pa tayo hihingi ng tulong ngayon? Kung hindi tayo makakapangisda, paano ang pamilya natin? Kaya nga may plano ako. Makinig kayo mabuti. Mahalaga ang sasabihin ko. Tumahimik bigla ang paligid. Lahat ng naroon ay nakatutok ang mga mata kay Mang Ding. Ipinahayag na ni Mang Ding ang huling alas na naiisip niya. Marami ang sumang-ayon sa kanya. Muling nabuhay ang pag-asa ng mga tao sa planong yon. Hindi na nila namalaya ng pag-alis ng isang tao sa pagpupulong na yon. Ang taong nagmamadali na umalis sa pulong ay walang iba kundi si Mang Nestor. Dali-daling pumunta sa mag-amang Alvarez para ibalita ang plano na narinig sa pagpupulong na yon. Magaling, Mang Nestor. Maasahan po talaga kayo. Huwag kayo mag-alala.
Basta maging tapat lang kayo sa akin, hindi kayo mawawalan ng pamilya mo. Lahat ng ipinangako ko sa inyo ay tutuparin ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, lahat kayo, ng buo mong pamilya, ay makakapasok sa factory ko. Hindi nyo na kailangan magpuyat sa pagpapalaot para sa maliit na kita. Dito sa factory ko kayo aasenso. Sige, papuntahin nyo na bukas rin yung dalawa mong anak para makapasok na dito sa factory. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ni Mang Nestor na tinura ni Ian. Labis na itong nagpapasalamat nang iabot sa kanya ang puting sobre na naglalaman ng malaking halaga. Palit na halaga lang yan para sa tulong ninyo. Ipalam nyo kaagad sa akin kung meron pang ibang plano yung mga kasamahan ninyo ha. O sige na po, maaari na kayong umalis. Mag-iingat po kayo. Nakangiti namang nagpaalam si Mang Nestor sa kanya. Nang makalisay sa naman lumapit si Mr. Alvarez sa anak. Napakatalino mo talaga, anak. Kanino pa ako magmamana? Siyempre sa inyo lang. Ngayon alam na natin ang kanilang plano. Ano ang susunod na hakbang na gagawin mo? Sigurado katutuwa nyo. Hintayin nyo lang po. Paano ang asawa mong si Lynn? Hindi kaya maging tinik siya sa mga plano mo? Siyempre, kababaryo pa rin niya yung mga yon. Huwag kayo mag-alala. Hawak ko po siya sa leeg. Hindi niya ako pwedeng kontrahin kung ayaw niyang mawala sa kanya yung yaman na kanyang tinatamasa, 10 na kanyang pamilya. Napuno ng halakhak ang silid na yon ng mag-ama. Ang anak ni Mang Gabo ang naatasan na pumunta sa Kapitolyo upang idulog ang kanilang problema. Dala ang mga larawan at iba pang ebidensya ay sumakay na ito ng kanilang bangkang de motor. Nakatanaw pa si Mang Ding at Mang Gabo sa papalayong bangka. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla yung sumabog. Nagulantang ang magkaibigan sa nasaksihan. Tinangkapan ni Mang Gabo na lumangoy para mapuntahan ang sumabog na bangka. Maagap lamang siyang napigilan ni Mang Ding. Hindi ka maaaring lumapit. Wala na tayong magagawa. Wala na ang anak mo. Itiwan mo ako. Pupuntahan ko ang anak. Itiwan mo sa amin. Lumapit na rin ang ibang tao na narinig ang malakas sa pagsabog. Awang-awa sila kay Mang Gabo na patuloy sa pagwawala at pagtangis habang nakatingin sa karagatan. Hindi na nakuha ang bangkay ng anak ni Mang Gabo. Tanging pira-piraso na lang ng bangka ang na-recover sa laot. Hindi naman makapaniwala si Lino sa nangyari. Ano? Paano nangyari na sumabog yung bangka nila? Baka daw sa makina. Baka daw inabot ng gas. Yun ang lumalabas sa investigasyon ni Kapitan. Naputol na ang pag-uusap na magtiyuhin na makarinig ng komosyon sa labas. Agad silang nagtungo kung saan pumunta ang mga tao. Simula sa araw na ito, ni isa sa inyo ay hindi na papayagang pampumalaot hanggat hindi natin nalalaman ang tunay na dahilan ng pagsabog ng bangka ni Mang Gabo. Ang sino man na mahuhuling sumaway sa inyo ay mananagot sa akin. Nakakaintindihan ba tayo? Parang hindi naman yata tama. Paano kung may emergency? Kailangan nyo munang dumaan sa akin bago ko kayo payagang pumalaot. Bakit kailangan yung pigilan ng pagpapalaot ng mga tao? Paano pangingisda namin? Habang gumugulang ang investigasyon, hindi muna kayo maaaring mangisda. Hintayin nyo ang paintulot ko kung kailan kayo mangingisda. Hindi ba dapat ipaalam natin ang nangyari sa mga pulis? Hindi na kailangan pa. Nasasakupan ko naman kayo Kaya marapat lang na akuin ko ang responsibilidad ko sa inyong lahat. Ba't ba para akong nakakamoy ng anomalya ha? Ano? Anong ibig mo sabihin? Alam kong may tinatago kang kabulukan, Kapitan. Balang araw lalabas din yan. Alam kong ikaw ang tumatayong leader ng mga mangingisda na kumakalaban kina Mr. Alvarez. Alam mo kung ako sa'yo, pumani ka na lang sa amin. Tinitaya ko sa'yo kapag nakumbinsi mo mga kasama mo. Tsak ang pagginhawa mo. Hindi mo na kailangan pumalaot para mangisda. Kailanman ay hindi ako papanig sa mga maitim na budhe na katulad ninyo. Hoy Ding!
Magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Baka gusto mong... Bakit hindi mo ituloy, Kapitan? Natigilan naman si Kapitan at inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nakatuon sa kanya ang lahat ng mga tao. Hindi habang buhay niyo may tatago ang kabulukan ninyo sa mga tao. Sa pagkakatanda ko, dayo ka lang rito sa lugar namin. Kaya matuto kang makisama kung gusto mong tumira rito. Binigyan pa siya ng warning look ni Kapitan bago tumalikod. Ang yabang naman niya. Akala mo pagmamay-ari niya ang buong lugar na ito wala nga siyang nagawa sa mga problema ng mga tao dito Hayaan mo na lang siya. Baka mamaya ikaw pa ang mapag-initan. Ayoko matulad ka sa anak ni Gibo. Po? Bakit po? May kutob po ba kayong hindi aksidente ang nangyari sa anak niya? Kailanman ay hindi pa nagminti sa mga kutob ko, iho. Hindi sasabog ng ganun kalakas kung makina lang ng bangka ang sasabog. Nanlaki naman ng mga mata ni Lino. Nasundan na lang ito ng tingin ng papalayong tiyuhin. Nang mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging walang kabuhay-buhay ng mga tao. Marami ang nanatili na lang sa kani-kanilang bahay. Hindi na tuloy maiwasan ni Lino ang magreklamo. Para tayong bilanggo sa sarili nating bahay nito Hanggang kailan ba tayo ganito? Hindi lang tayo parang bilanggo sa lugar na ito. May mga mata rin ang laging nakabantay sa ating kinikilos. Nakakainis na yung kapitan na yan Palibasa siya, kahit habang buhay siyang makulong sa lugar na ito kayang mabuhay. May kakainin. Paano naman ang iba? Labis na rin ang pag-aalala ni Mang Ding sa mga nangyayari. May ilang beses na rin kasi siya na nagpatawag ng pagpupulong ngunit laging napupurnada. Tuwi-tuwi na ay bigla na lang sumusulpot si Kapitan at ang mga alipores nito. May palagay siyang merong nagtatraidor sa kanila. Isang araw, muling namigay ng mga ayuda ang mag-inang Irma at Lynn. Nagbahaybay na ang mga ito upang mabigyan lahat. Ayaw sanang tumanggap ng kahit ano ni Lino mula rito. Ngunit kailangan niya munang isang tabi ang pride. Kinakapos na rin kasi silang magtsuhin dahil hindi siya makaalis para magtrabaho. Mabuti naman, hindi pa rin nakakalimot ang mag-ina. Baka gusto lang magbayad utang dahil sa laki ng atraso ng asawa niya sa mga tao. Kahit ano pa ang dahilan nila, pasalamat na rin tayo kahit papaano. Yun nga lang, para tuloy tayong nagkaroon pa ng utang na loob sa kanila Bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras ay ikaw ay nasa ilalim. Katulad ng mga api, hindi sa lahat ng oras ay sila ang agrabyado. Tingin niyo po, may pagkakataon pang mabago ang lugar na ito? Manalig at magtiwala ka lang, iho. Nagpakawala na lang ng buntong hininga si Lino. Sa paglipas ng mga araw, patuloy sa paghihigpit sa kanila si Kapitan. Labis ang habag ng magtsuhin nang hindi payagan ng isang kababaryo nila na dalhin sa ospital ang anak nitong may sakit. Sinira pa ng mga ito ang bangka ng pamilya. Mabuti na lamang ay may alam sa panggagamot si Mang Ding. Grabe, hindi na makatao yung ginagawa nila. Mga hayop sila. Oo. Ang bunganga mo, Lino. Oo, ang bunganga ko talaga. Bakit? Totoo naman ang mga hayop sila. Mga mukhang pera. Alam ko naman na nabayaran ng kapitan natin ng mga Alvarez Iho, uminahon ka. Baka may makarinig sa'yo at parating yun kay kapitan. Mayroong traidor sa atin. Ano po? Nakakasiguro ako ngayon. Merong traidor sa atin. Ang taong yon ang nagpaparating sa mga plano natin kaya mabilis na nahaharang. Sino naman po kaya yung taong yon? Sigurado kong malapit rin siya sa atin. Naroon rin siya sa mga nagaganap na pagpupulong. Siya ang dahilan kung bakit nahuli ang anak ni Gabo kaya ito namatay. Kailangan natin mag-ingat sa mga pananalita at kilos natin. Siguro pipili lang ako ng mga taong pupulungin ko. Kapag nalaman ko kung sino siya, ako mismo ang hihila sa dila niya. Oo. Pigilan mo muna ang gigil mo.
Kailangan natin ng magandang plano at kakailanganin ko ang tulong mo. Sige po, Chong. Tutulong po ako kahit sa anong paraan. Lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ng mga tao. Maliban kasi sa bawal ngang pumalaot, mas lalo pang tumindi ang itim na usok na ibinubuga ng factory. Lalong dumami ang mga patay na isda sa pangpang. Umabot na rin sa mga kabahayan ang masangsang nitong amoy dala ng hangin. Marami na rin ang nagkakasakit na mga bata, matanda at maging mga sanggol. Sa sobrang gutom ng ibang residente, nagagawa na nilang kainin ng mga patay na isda. May maipantawid lang sa kumakalam na sikmura. Awang-awang nakatanaw lamang ang magtiyuhin sa mga ito, kasabay ng pagkuyom ng mga palad. Sobra na sila! Hindi ba naaawa si Kapitan sa kanila? May pamilya rin siya! Pera lang ba ang kapalit para maging tau-tauhan lang siya na mag-amang yon? May mga tao talagang ganon. Isinasantabi ang prinsipyo kapalit ng pera. Siya nga pala. May pagagawa ko sa'yo. Ano po ba yon? Bago muling magsalita si Mang Ding ay nagpalinga-linga pa ito sa paligid. Nang matiyak na wala ngang tao sa paligid ay saka nito ibinigay ang maliit na papel. Ingatan mo yan. Tiyakin mong makakarating yan kay Gabo. Sige na, mag-iingat ka. Kahit kinakabahan ay pinilit magawa ni Lino ang bilin sa kanya ng tiyuhin. Nakahinga lang siya ng maluwag nang maibot na yon kay Mang Gabo. Kinabukasan, nagulat ang mga residente sa malakas na pagsigaw ni Mang Gabo. Tulungan niyo ako, Kapitan! Tulong! Kailangan kong madalangan ako sa ospital! Sobrang taas ng lagnat niya! Agad namang lumapit ang kapitan kay Mang Gabo. Ano ba problema? Kagabi po may lagnat ang anak kong babae. Tumirik na po ang mga mata niya. Kailangan po namin dalhin siya sa ospital. Maawa na kayo, Kapitan. Nag-iisa na lang po namin siya, anak. Maawa na kayo. Maawa kayo, Kapitan. Malakas ang ngalon ngayon Masyadong delikadong pumalaot. Pero Kapitan, baka mapalo ang anak ko kung hindi natin siya dadalhin sa ospital. Hindi ka pwede. Huwag ka makulit. Maawa na kayo sa anak ko. Hindi ba marunong manggamot si Mang Ding? Ipagamot mo sa kanya. Doktor po, kailangan ng anak ko. Hindi mo siya magagawang gamutin ng mga halamang gamot lang. Tumalikod na si Kapitan kahit paulit-ulit pang nagmamakaawa sa kanya si Mang Gabo. Para namang naupos na kandila ito na napaluhod na lang sa lupa. Awang-awa naman sa kanya mga residente sa nakitang pagmamakaawa niya. Maya-maya ay lulugulugong umuwi na lang ito sa kanilang bahay. Isang residente naman ang tumawag kay Mang Ding para sabihin ang nangyari. Nagmamadali naman itong sinamsama mga halamang gamot. Bago pumanaog ay makahulugan pa nitong sinulyapan si Lino. Pagdating sa bahay ni Mang Gabo ay agad na tumahan ng mag-asawa sa pag-iyak. Isinara rin nila ang mga bintana at nagmatsyag ang anak ni Mang Gabo na kunwari ay may sakit. Nakatitiyak na ako na mayroong traitor sa atin kaya kailangan nating maingat na magplano. Oo, naiintindihan ko. Kung alam mo lang ang pagtitimpi ko nang malaman kong hindi aksidente ang pagkamatay ng panganay kong anak. Gusto ko silang durugin, pero makakapaghintay ang aking paghihiganti. Tama yan. Isang tabi mo muna. Ang mahalaga ngayon ay ang plano natin. Si Lino na ang bahala sa atin. Makailang beses pa noon bumalik si Mang Ding sa bahay ni Mang Gabo na kunwari ay ginagamot ang anak nitong may sakit. Lingid sa lahat ay nagpaplano na sila kung paano patatakasin si Lino paalis sa lugar na yon. Dumating ang gabi ng pagtakas ni Lino. Nagawa ni Mang Gabo at ng iba pa ang makapagpuslit ng bangka. Malayo sa pangpang kung saan mayroong nakatalagang bantay. Ingatan mo ang mga ebidensya, iho. Sa isang tao mo lang yan ibibigay, kaya mag-iingat ka. Kayo din po, Chong. Konting tiis na lang po. Matatapos na rin ang paghihirap natin sa lugar na ito. Niyakap pa ng maigpit ni Lino ang tiyuhin. Pagkatapos ay itinali niya sa kanyang katawan ang mga nakaplastik na ebidensya. Kailangan mo magmadali, iho. Mag-iingat ka.
ikaw na lang ang pag-asa namin. Kayo din po, Chong. Ingat po kayo. Tinungo ni Lino ang bangka at saka yung tinulak palayo ng Pampang. Sakto namang binuhin na nito ang makina nang magsidatingan naman si Kapitan at ang mga tao nito. Hinarangan pa ng dalawang matanda ang mga ito ng akmang hahabol kay Lino. Binugbog naman sila nito kahit may mga edad pa sila. Bitbitin nyo na yung mga yan at ibalandra natin sila sa mga taga rito para hindi na pamarisan ng iba. Kinaumagahan, ipinarada ng mga ito ang bugbog saradong magkaibigan sa harap ng mga residente. Naroon din ang mag-amang tuwang-tuwa sa eksena. Ganyan ang mangyayari sa inyo kung susuway kayo sa pinag-uutos namin. Walang matanda o bata. Kapag sumuway, ay ganyan ang gagawin namin. Siguro naman malinaw na sa inyo. Matatapos din ang maliligayang sandali ninyo. Ay, ikaw! Ikaw ang matatapos ang kaligayaan at ang pamangkin mo. Akala mo ba hanggang dito lang ang impluensya ng mga Alvarez? Yan ang malaking pagkakamali ninyo. Ngayon, pagsisisihan ng pamangkin mo ang pagtakas. Nilukuban naman na matinding kaba si Mang Ding para sa kaligtasan ng pamangkin. 2 araw ang lumipas ay naging panauhin ni Mang Ding si Kapitan. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Hindi ka ba nakontento sa ginawa niyo sa amin? Nandito lang ako para ibigay sa inyo ang damit na yan. Pasensya ka na kung yan lang ang nadala rito imbis na katawan ng pamangkin mo. Humulakak pa si Kapitan habang nakatingin ito sa mukha ng matanda na tulala na nakatitig sa damit na ibinigay niya. Napahagulgol naman si Mang Ding nang makaalis si Kapitan kasama ng mga alipores nito. Anong ginawa nila sa iyo? Mga hayop sila. Magbabayad kayo ng mahal. Nang malaman ni Mang Gabo ang nangyari kay Lino, agad nitong pinuntahan ng kaibigan. Nakikiramay ako sa iyo. Naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo ngayon. Nandito lang kami ng pamilya ko para damayan ka. Baka mamaya isumbong ka ng traidor. Wala akong pakialam sa hayop na yon. Magsumbong siya hanggat gusto niya. Samahan ko pa siya. Wala nang saysay ang buhay ko ngayon na wala na si Lino. Siya lang ang meron ako. Ngayon, wala na rin siya. Makatatag ka, Ding. Malalampasan rin natin ang lahat ng ito. May awa ang Panginoon. Hindi ko na palalampasin ang ginawa nilang ito. Ibabalik ko sa kanila ang ginawa nilang kaapihan sa atin. Mas doble pa. Matitikman nila ang paghiganti ko ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto mong mailigtas ang pamilya mo at ang iba pa, sabihan mo silang huwag silang lalabas ng kanilang bahay. Dahil oras na ng aking paniningil. Nakaramdam naman ng kilabot sa buong sistema niya si Mang Gabo. Pakiwari niya ay iba na ang kausap niya. Magkaganon man ay sinunod niya ang mga bilin nito. Pagkalabas nga niya ng bahay nito ay naabutan niya si Mang Nestor. Hanggang dito ba naman nang iispiya ka pa rin? Sige, umayo ka. Iparating mo sa mga amo mo ang mga narinig mo. Baka sakaling yumama ka sa pagtatraidor mo sa amin! Matalim lang na tinitigan siya nito bago nagmamadaling umalis. Sige, ganyan nga! Magsumbong ka! Lahat ng yon ay narinig ni Mang Ding na nasa may bintana. Hindi man naunawaan ni Mang Gabo ang ibig sabihin ng kaibigan, sinunod pa rin niya ito at nagbilin sa mga kakilala na manatili na lamang sa loob ng bahay. Sumapit ang gabi. Inihahanda na ni Mang Ding ang kanyang libretong itim na matagal na niyang ibinaon sa lupa sa likod ng bahay nila. Hindi ko alam na darating ang araw na muli ko itong gagamitin ngayon. Alam kong mali pero hindi ako magsisisi sa binabala ko ngayon. Nagsindi siya ng maraming kandila. Iba-ibang kulay katulad ng itim, pula at lila. Pinalibot niya yun sa kanya. Nasa harapan din niya mga manikang nakukulapulan ng putik. Dahil sa matagal ng pagkakabaon sa lupa, isa-isa niya yung inihilera.
Mas malakas ang kanyang kapangyarihang itim dahil nasa dugo niya mismo nananalaytay ang dugo ng pinakamagaling na mambabarang na nabuhay noong unang panahon. Matitikman niyo ngayon ang matinding ganti na hindi niyo pa nararanasan sa buong buhay niyo. Biglang dumilim ang paligid sa labas. Ang buwan kasi ay tinakpa ng mga may itim na ulap. Umihip din ng napakalakas na hangin na tila ba humuhuni. Nagdulot yun ng kakaibang takot sa mga residente sa lugar. Si Mang Ding ay may inusal na salitang siya lamang ang nakakaalam. Ilang sandali pa ay nagsipasukan ng iba't ibang insekto at hayop sa loob ng kanyang bahay. Katulad ng alupihan, mga ahas, ipis at iba't ibang insekto na nakakadiri para sa mga tao. Habang tumatagal ay palakas ng palakas ang dasal ni Mang Ding. Para yung umi-eko sa mga taong nais niyang paghigantihan. Ang mag-amang Alvarez ay balisa dahil sa naririnig na boses na tila nagmumula sa ilalim ng balon. Anong boses na yon? Ay, hindi ko po alam, Papa. Parang galing sa ilalim. Ewan ko, basta ganun ang dinig ko eh. Hindi na namalaya na mag-ama ang paggapang ng mga libu-libong insekto sa kanilang mga binti, pagapang sa buong katawan nila. Napuno ng nakakakilabot na sigawan ng buong silid na yon. Nadatna nilin ang asawa at bena na wala ng buhay ang mga katawan. Napapaligiran ng mga katawan nila ng mga ahas. Nilalabasan rin ng mga insekto ang bibig, ilong at tenga ng mga alupihan. Sa bahay naman ni Kapitan, laman ng isip niya ang sinabi ni Mang Nestor. Nasisira na siguro siya ng bait. Ano magagawa ng matandang yon? Si Nestor talaga oh. Kasalukuyan na nasa labas ng bahay niya si Kapitan. Magpapahangin lang sana siya. Papasok na sana siya sa bahay niya nang makarinig ng mga hagishis na mga ahas. Paglingon niya ay sinalubong siya ng mga tuklaw ng makamandag na mga ahas. Nang mabuwal sa lupa at nag-aagaw buhay ay nilapitan naman siya ng mga insekto at pilit na pinapasok ang kanyang bibig, ilong, tenga at maging mga mata. Tanging ungol na lamang ang kanyang nagawa. Si Mang Nestor naman ay kasalukuyang taimtim na nagdarasal para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sobrang nagsisisi na siya sa mga maling nagawa, ngunit wala rin siyang kawala sa ganti ni Mang Ding. Magsisiman siya kung ano ang nangyari kay Kapitan ay siya din ang sinapit niya. Kinabukasan ay tumambad sa kanila ang katawan ni Kapitan at Mang Nestor sa kalunos-lunos na itsura. Hindi na kasi makilala mga katawan nila. Nabalitaan rin nila ang nangyari sa mag-amang Alvarez. Agad na nagtungo si Mang Gabo sa bahay ni Mang Ding upang sana ay ibalita ang nangyari sa apat. Naabutan pa niya ang mga nakasinding kandila sa sahig at itim na libreta. Ikaw ang may kagagawa ng pagkamatay nila? Oo, ako nga. Ito ang madilim kong nakaraan na pilit ko na sanang gustong ibaon. Ngunit dahil sa mga katulad nila, ay muli kong binuhay ang kabilang bahagi ng pagkatao ko. Hindi kita huhusgahan sa ginawa mo. Salamat naman kung ganon. Ay, sa wakas magbabalik na sa dati ang lugar natin. Hindi man tama na pumatay pero aaminin ko nakahinga ko ng maluwag nang malaman na wala na sila. At nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko na dahil na rin sa kagagawa nila. Alam kong ganun din ang gusto ng iba. Ang mawakasan ng kalupitan ng mga Alvarez at ni Kapitan at ng traidor na si Nestor. Hindi umimik si Mang Ding. Humakbang siya palapit sa bintana at saka tinanawang malawak na karagatan. May naaninag siya na maliit na bangka na papunta sa pangpang. Aba, may paparating. Oo nga, sino kaya mga yon? Hindi kaya yan na yung hinihintay nating tulong? Tama nga ang sinabi ni Mang Gabo na tulong ang dumating sa kanila. May ilang sakay ang bangka na opisyal ng gobyerno at mga kapulisan upang alamin ang nangyayari sa lugar.
Hindi rin makapaniwala si Mang Ding na kasama ng mga ito si Lino. Hindi po nila ako napatay, Chong. Pasensya na po kung ngayon lang ako dumating. Kailangan ko po kasing magpagaling sa mga sugat na natamo ko eh. Ayos lang, iho. Ang importante ay ligtas ka at narito ka na ulit. Nagyakap naman na magtiyuhin. Masaya naman para sa kanila si Mang Gabo na nangingiti habang nakatingin sa kanila. Naging misteryo rin sa mga pulis ang pagkamatay ng Magamang Alvarez na may-ari ng factory. Ganon din ang pagkamatay ng kapitan sa lugar at sa isang nagngangalang Nestor na residente sa naturang lugar. Naging palaisipan sa kanila ang pare-pareho na pagkamatay ng mga ito. Si Mang Gabo na tanging nakakaalam ay mas pinili ng manahimik habang buhay. Wakas!